At kaugnay pa rin ang balitang yan, makakausap po natin sa linya ng telepono si PCOO Secretary Sunny Coloma. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Sunny. Magandang gabi naman sa iyo, Cathy, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Unang-una po, sir, ano po ang ibig sabihin ng Air Defense Identification Zone at meron na po bang formal na statement ang China kung ito ay ipapatupad nila sa West Philippine Sea? Sa ating pag-unawa, Cathy, yung pinaiiral nila na ADIZ sa East China Sea ay isang sistema na kung saan nire-require nila na mag-identify ang mga aircraft na dadaan over Chinese airspace. At tila yan din yung konsepto na gusto nilang pairalin sa West Philippine Sea kung totoo yung naulat na pahayag hinggil dyan. Pero sir, wala pa pong paglalahad na opisyal ang China sa gobyerno po natin. Wala pang ganyang pagpapahayag, ngunit ngayon pa ay nagpapahiwatig tayo na hindi yan magiging mainam sa pagmamentine ng estabilidad at kapayapaan sa rehiyon dahil lumilikha yan ng di kinakailangang tensyon at pagkabahala at maaaring makaapekto sa normal na daloy ng mga sasakyang panghimpapawid. Secretary Coloma, ang ibig po ba sabihin nito pag nagpatupad ng Air Defense Identification Zone ang China sa West Philippine Sea, tuwing meron po tayong aircraft na dadaan sa airspace noon ay kailangan ipagpaalam natin sa pamunuan ng China? Yan ang pagkaunawa natin hinggil doon sa patakarang nais nilang pairalin. Yung magpapaalam ang mga commercial aircraft at iba pang dadaan sa himpapawid na sakop ng kanilang airspace. Ano po ang magiging hakbang ng ating pamahalaan, Secretary, kung sakali pong magdeklara nga ang China ng ganito? Ay kailangan pong suriin natin yan sa konteksto ng ating pagdeklara ng ating sovereignty, no, doon po sa ating territory, kung yan ay sasaklaw, no, doon sa buong lawak, no, ng West Philippine Sea o South China Sea. At kaisa po natin dyan, yung iba pang bansa na meron ding competing claims, no, dyan sa area na yan. Kaya nga tinatalakay sa hanay ng ASEAN countries yung pagsasagawa sa lalong madaling panahon ng isang code of conduct para maging maayos ang daloy ng komersyo dyan sa South China Sea o sa West Philippine Sea at parang matiyak yung freedom of navigation na napakahalaga sa kaunlaran ng buong rehiyon ng ASEAN. Secretary Coloma, sa usapin pa rin ng pinag-aagawang teritoryo na yan sa West Philippine Sea, kamusta na po yung kasong inihain po ng ating pamahalaan for arbitration? Umaandar na po ang proseso ng arbitration at kung lahat po ay ayon sa schedule, umaasa tayo na hindi na po lalampas yung first quarter of 2014, maaari nang malaman natin kung ano ang pagpapasya ng UN arbitral body hinggil sa isyong yan. Okay, maraming salamat po at magandang gabi sa inyo, PCOO Secretary Sunny Coloma. Maraming salamat at magandang gabi rin, Cathy.